Magandang araw sa inyong lahat. Isang masayang pagtungtong sa ikatlong baitang. Noong nasa ikalawang baitang ka pa, napag-aralan mo ang tungkol sa iyong kapaligiran. Ngayon, mas mapapalawak pa ang iyong kaalaman ukol sa iyong lalawigan at maging mga karatig na lalawigan na kabilang sa iyong rehiyon. Ang ating pag-aaralan sa baitang 3 ay ang Unit 1, mga lalawigan sa ating rehiyon. Handa ka na ba? Tara na at lakbayin ang daan patungo sa karunungan. Ang pag-uusapan natin ay ang mga simbolo ng mapa. Sa araling ito, inaasahang ikaw ay naiisa-isa ang mga simbolo na ginagamit sa mapa. Napipigyang kahulugan ang mga simbolo na ginagamit sa mapa. Tutukoy ang kahalagahan ng bawat simbolo na ginagamit sa mapa. Kilala niyo ba siya? Tama! Siya si Dora and the Map. Kilala natin si Dora bilang isang explorer o manlalakbay. Gumagamit siya ng mapa upang matunton ang kanyang pupuntahan at di malikaw. Ano nga ba ang mapa? Ang mapa ay isang larawan o representasyon sa papel ng isang lugar na nagpapakita ng pisikal na katangian, mga lungsod, kabisera, mga daan, at iba pa. Halimbawa ng mapa ay ang mapa ng mundo, mapa ng Asya, mapa ng Pilipinas, at ang mapa ng Rehiyon 3. Bakit mayroong simbolo ang mapa? Ginagamit ang simbolo upang ipahiwatig ang ilang mga bagay, katangian, at iba pang impormasyon ukol sa lugar. Bago pa naimbento ang mapa, ang mga tao ay gumagawa na ng sariling simbolo upang magamit nila sa pagtunton ng lugar. Ikaw rin ay maaari mag-isip ng mga simbolo ng mga bagay upang ipakita sa mapa. Ang mga imbentong simbolo ay hindi ginagamit sa mga aktwal na mapa na nabibili. Ang mga imbentong simbolo ay pananda lamang ng mga taong gumagamit nito. Narito ang mga simbolo sa mapa. Ang mga simbolong ito ay ang mga simbolo ng kalupaan. Ito ang simbolo ng burol o hill. Ito naman ang simbolo ng bulkan o volcano. Ito naman ang simbolo ng bulubuntukin o mountain ranges. Ito ang simbolo ng talampas o plateau. Ito ang simbolo ng kapatagan o plain. Ito naman ang simbolo ng kagubatan o forest. Tandaan na ang 6 na simbolong ito ay mga simbolo ng kalupaan. Ito naman ang simbolo ng katubigan o waters. Ito naman ang simbolo ng lawa o lake. Ito naman ang simbolo ng talon o waterfalls. Ang simbolong ito ay ang simbolo ng ilog o river. Ito naman ang mga simbolo ng mga infrastruktura. Ito ang simbolo ng kabahayan o households. Ito naman ang simbolo ng paaralan o school. Simbolo ng simbahan o church. Simbolo ng ospital or hospital. Tandaan, ang mapa ay isang larawan o representasyon sa papel ng isang lugar na nagpapakita ng pisikal na katangian, mga lungsod, kabisera, mga daan, at iba pa. At tandaan din na ginagamit ang simbolo upang ipahiwatig ang ilang mga bagay, katangian at iba pang impormasyon ukol sa lugar. Ngayon at marami kang natutuhan tungkol sa mapa at sa mga simbolo na ginagamit dito. Sana'y meron kang natutuhan nga at maraming salamat sa pakikinig.